So, good evening po to each and everyone po, of course, to our teacher in Math in the Modern World po, Ma'am Jane Bundok, and of course to my classmates po. So, i-discuss ko po ang topic ko for today sa mathematics, which is yung home ownership nga po. So, ito pong quick game natin. So, ayan. We have the home po. Then, yung next po is ownership. So, ayan po yung pa-quick game ko kapag po nag-start na po yung reporting ko. But, since this is an instructional video, let's go to the beyond of the topic that we have po. So, our topic for today is all about home ownership po. So, of course, kapag naman po na-discuss na natin to, so here is our learning objectives. Define what is home ownership. Discuss the benefits of home ownership. Discuss the pros and cons of home ownership. So, what is home ownership? So, is a form of housing tenure in which a person called the owner-occupier, owner-occupant, or homeowner owns the home in which they live. So, simple lang po yung definition ng home ownership. Ito po ay isang individual which owns a home kung saan po sila nakatira. Ito po ay kahit saang lugar, kahit saan mang or saan mang dalok ng mundo. Basta kanila yung bahay, matatawag po yun na home ownership. So, home ownership has its benefits. And dito po natin malalaman kung ano po yung mga benefits na nakukuha ng isang individual kapag po sila ay nagmamay-ari ng bahay. Number 1, we have the happiness po. So, the feeling of owning your own home is unmatched. You can fix it up and make it your own. Siyempre naman, kapag po ang isang tao, ang isang individual or a family ay nagbag-ari ng isang bahay, no? So, hindi po mapapantayan yung saya na meron sila. Kasi it's either binili nila yung bahay for them to save up. Siyempre, una sa lahat para magsama-sama din sila. And syempre, kapag bumibili din po kasi ng bahay ang mga tao, is kinoconsiderate nila yung space, yung itsura, kung kasya ba silang lahat ng pamilya, magiging comfortable ba sila. And yun yung nagbubuo para maging happy ang isang family to own a house. Syempre, pwede rin nila itong baguhin and ayusin yung mga details na gusto pa nilang ayusin. Next is the privacy. So, ito naman pong privacy na pinag-uusapan natin dito. It's not just yung home natin para ma-protect natin to put locks, to. Yung mga dapat nating ilaw is dapat na aano nating mabuti. Yung mga dapat isara is nasasara din natin. And pwede na nating i-include dito yung lupa na kinatatayuan ng bahay natin. So, kapag sa atin yun, pwede tayong maglagay ng mga fences, ng mga bakod, or whatsoever, mga kadena, para magkaroon ng privacy yung bahay na tinitirhan natin. So, having a space that's truly your own. So, kapag kasi po talaga may isa kang bagay na talaga sa'yo lang talaga, no? So, mabibigyan mo siya ng way for you to give up privacy on that thing. And kapag po nagmamay-ari tayo ng bahay, we had the ability to protect what's our own, diba? Next, we have the sense of community. So, being a part of broader social group. So, alam naman po natin na kapag nagmay-ari tayo ng bahay, syempre, kinoconsider din natin yung mga tao na nakakasama natin or makakasama natin kung saan tayo makakabilang. Syempre, kapag po nagmamay-ari tayo ng bahay, kailangan dun sa komunidad na lilipatan natin, alam natin makisama. Alam natin yung way on how they talk para nagkakaroon ng pagkakaintindihan. And i-considerate din natin yung feelings na meron sila. And syempre, i-influence natin sila sa mga bagay na makakabuti sa kanila and mas makaka-adapt sila ng mas mabuti sa atin. So, we had also the comfort. Enjoying features that enhance your lifestyle. So, alam naman po natin na kapag lumipat tayo ng bahay is, minimeasure natin yung sarili natin kung magiging comfortable ba tayo pag tayo mismo yung tumira dito.
Kaya nga minsan, 'di ba, kapag ka lumilipat ng bahay or nagche-check tayo ng mga bahay, yung ambience, pag pumasok ka sa bahay is chine-check natin siya, yung paganda ba yung pasok, and syempre nakaka-affect din kasi, o, nakaka-apekto siya on way on how we live. Kasi kapag comfortable ka sa house mo, nagagawa mo ng maayos lahat, wala kang iniisip, and kapag may privacy ka, you would feel happy and comfortable dun sa bahay na tinitirhan mo, which you truly own for yourself. So, mag-move on na po tayo sa ating topic. So, kung kanina po, benefits po yung tinutukoy natin. So, dito naman po is, i-identify po natin kung ano po yung pros and cons of home ownership. So, malalaman po natin dito kung ano nga ba yung advantages and disadvantages ng pagiging isang home ownership. So, syempre, doon muna po tayo sa pros as always. So, yung kinuha ko lang po dito yung pinaka-top na pros or advantages when it comes to home ownership. Kasi ito lang po yung pinaka-nakita ko na talagang naha-highlight when it comes to ownership and when it comes to the advantages of home ownership. So, pinaka-una is building your own wealth. Of course, if you have your own home, nag-invest ka when it comes to your home. So, natatawag natin ito na binibuild natin yung own wealth natin. Syempre, sa bahay na pinagtayuan natin, it's either binabago natin yung mga laman, yung details, nire-renovate natin, and syempre, as an individual na nagmamay-ari ng bahay, is nagbe-benefit din tayo as a person. Yung second naman is enjoying more freedom and privacy. So, kanina na-discuss na natin yan sa ating benefits, yung privacy. So, syempre, kapag atin po yung bahay, not just building your wealth, pero ini-enjoy din natin yung freedom owning that house. So, pwede natin gawin lahat ng gusto natin dun sa bahay natin. It's either paliitin lang natin or it's either palakihin lang natin. Or when it comes naman sa privacy, pwedeng mas dagdagan natin yung lupa na kinatatarikan or tatayuan ng ating bahay. It means padagdagan pa yung square meters na ating bibilhin para mas mag-build pa tayo ng wealth and para mas madagdagan ng extension yung bahay natin. And syempre yung number three is having more stability. So, ang ibig sabihin lang naman kasi ng stability is stable. Stable tayo sa lahat ng bagay when it comes to our home and na-provide natin lahat. Walang kumbaga, balance lang lahat ng bagay na nangyayari sa atin. And when it comes our being a home ownership, nai-stable or nababalance natin lahat ng bagay. So, syempre, kung merong advantages, meron ding disadvantages ang home ownership. So, meron din pala siyang advantages and ngayon malalaman natin siya. So, katulad lang din sa pros kanina, yung top 3 lang din yung kinuha ko na pinaka na highlight dun sa source na kinuha ko na pinaka-cons ng home ownership. So, yan. Number 1 is overcoming obstacles with down payment. So, kanina kasi na-mention ko na pwedeng it's either binili mo yung bahay ng fully paid, kasama rin yung lupang patatayuan nun. So, may tendency kasi na may mga tao na bumibili ng bahay na nagda-down payment lang, then installment yung pagbabayad nila. Or it's either hulugan, katulad nung kaninang sinabi ko kanina na pwedeng fully paid, pwede nilang hulug-hulugan, or installment, yung kanilang pagbabayad. So, nagiging disadvantage siya. Kasi, what if yung araw na to is magda-down ka sa bahay na yon, then wala kang money. So, anong gagawin mo? So, kumbaga kasi yung is tutubo siya ng tutubo. So, magkakaroon ng tendency na imbis na yung amount lang na yun na ganun lang yung babayaran mo, mas tataas siya dahil nga hindi ka nakapagbayad. Kasi nga nag-down payment ka lang. Ibig sabihin, hindi naging tuloy-tuloy yung pagbabayad mo. So, magkakaroon ng conflict when it comes to paying the bills dun sa bahay na gusto mo talagang bilhin. Then, yung number 2 naman is pay for additional expenses. Marami kasing additional expenses na pwede nating ipasok when it comes dito sa pagkakaroon ng home ownership. And I think, syempre, kapag nagkaroon ka na ng bahay, marami kang bagay na papalitan, marami kang gustong baguhin. Syempre, another dagdag yun sa gastos mo. Dahil nga ikaw yung nagmamay-ari ng bahay. And nagiging isa yun sa disadvantages dahil una sa lahat, it's either maarte ka sa furnitures at yung pinakamahal ang gusto mo. So, additional expenses yon. Pwede rin na kino-considered mo din yung a member of family is either allergic
pwedeng kinoconsider mo yun, kaya nagkakaroon ng additional expenses, nagkakaroon ng pagbabago when it comes to sa loob ng home nyo na nagiging additional expenses sa family nyo na hindi naman napasok sa inyong budget or anything. Then yung last is, moving can be more difficult. So, merong mga bahay na nililipatan na or binibili na may gamit na. Pero meron din naman mga bahay na binibili na walang laman. So, syempre, kapag maglilipat bahay ka, hindi siya magiging madali. Kasi halos lahat ng gamit mo or gamit nyo is hahakutin nyo. Madami kayong mga dala, maraming mga abubot, damit, whatsoever, laruan, or anything na dala nyo, dadalhin nyo sa bagong bahay, nalilipatan nyo. Kaya ako, as from my experience, isang truck yung dala namin nun nung naglipat bahay kami. And halos lahat ng gamit namin, punong-puno nandun sila sa likod lahat. Mahirap yung paglipat namin kasi lahat talaga winash out namin siya. Yung iba na hindi na namin kailangan is binigyan namin siya sa mga kapitbahay namin. And mas tinend to keep namin yung mga mas kakailanganan namin. Pero yung paglipat is talagang mahirap siya. Una, mag-aayos ka pa ng mga papeles. Syempre, yung mga gamit, i-consider mo rin yun. Kami is in-inform din kami na lilipat na kami. Pati yung lilipatan namin na bahay dito mismo sa Tarlac. Ayun. So, ngayon nalaman natin na mahalaga pala yung home ownership, no? May benefits siya, but meron din siyang advantages and disadvantages. So, I think, wag na tayong tumingin dun sa cons. I know, hindi naman natin siya maiiwasan as an individual person. Pero if, we're just going to look for the positive effect of the home ownership, makikita natin yung essence niya and importance niya sa life natin. And mas maa-apply natin siya in real life situations, hindi lang dahil pinag-uusapan natin siya. And kung gusto mong magkaroon ng bahay in the near future para makatawag mo yung sarili mo that you had your own home ownership, no? I-prove mo muna yung sarili mo and mag-aral ka mabuti, no? Para mas ma-fulfill mo not just to yourself, but to your family, that you deserve to have this home ownership na pinag-usapan natin for this day. I hope marami kayong natutunan, and this is me again, Shane Aralen A. Fajardo, reporting for the home ownership from the Math in the Modern World. So, thank you for listening and bye!